Ito, maganda-gandang balita po ito dahil yung Estados Unidos at yung dalawang matataas na opisyalis ng kanilang bansa nandito sa Pilipinas para lalo pang pagtibayin ang relasyon at pagtulong sa anumang problema ng Pilipinas, especially sa West Philippine Sea. Sina Secretary Blinken at saka Defense Secretary Austin po ng Pentagon ng Estados Unidos. Pakinggan po ninyo itong mainit na pagtanggap ng Pangulong Marcos at ng mga opisyalis ng ating pamahalaan sa Malacanang sa dalawang matataas na opisyalis ng Amerika. Ayan o. Background pa o. Ayan o. Kompleto po. Ayan o. Ayan. Sa Malacanang po yan. Si Pangulong Marcos, Secretary Austin at saka Blinken ang nag-uusap. Talagang nakatayo pa sila, nasa itong dalawang nakabarong, sina Defense Secretary Chodoro, Secretary Manalo ng Department of Foreign Affairs. Ayan o, yan yung formal na courtesy call kahapon. At yan po ay dyan sa Malacanang mismo. At tingnan natin dito po yung naging pahayag ng ating Pangulo at saka po ng mga opisyalis ng Estados Unidos sa napakahalagang pagkakataong yan. Minsan lang magsama-sama yan. And of course to our visitors from the United States, Secretary Tony Blinken and Secretary Lloyd Austin, for the 2+2 meetings that we are going to be conducting. Welcome back to the Philippines. And I'm always very happy that these communication lines are very open, so that all the things. Salamat sa RTDM, Radio TV Malacanang. In terms of our alliance, in terms of the specific context of our situation here in the West Philippine Sea and in the Indo-Pacific, are continuously examined and re-examined. So we are agile in terms of our responses. But we are very happy to see you once again. I'm a bit surprised considering how interesting your political situation has become back in the States, but I'm glad that you found the time to come and visit with us. Mr. President, thank you so much. Thank you for as always, the warm welcome. I bring you greetings from President Biden, Vice President Harris, along with Secretary Austin. We're very, very pleased to be here. Let me just start by sending our deepest condolences to all of the victims of the recent typhoon, and to say again, anything we can do to be of assistance, we welcome doing that. I think today is genuinely historic. This is the first time that the Philippines has hosted our 2+2. It's, I think, really evidence of a steady drumbeat of very high-level engagements between our countries that are covering the full range of issues and opportunities that bring us together, not only security, but also economic, and we're truly grateful for this partnership. We look forward to a very good day with our colleagues, and to further advancing the critical work that we're doing together. So thank you again for receiving us. No, of course. Mr. President, let me echo Tony's comments on the warm welcome. It really is great to be back in country again. And also his offer of condolences for those who have been affected by the storm. I've said a number of times that we're more than allies, we're family. And it always feels that way when I'm working with our colleagues. We have common interests, common values, and so I think we've done a lot over the last 3.5 years to continue to strengthen our alliance, and we look forward to continuing to work with you and your team to move even further. But thanks for your leadership, Mr. President. Again, it's been a great 3.5 years, and I look forward to another 3.5 or another 4 in building, strengthening this relationship. So thanks. Thank you very much indeed. I think that all of the things that we have done in the previous months has been really serves really to make all our alliances and partnerships more actually have a working relationship, in the sense that
lines of communications have been opened, and again, we are doing many more things together. I cannot stress enough the trilateral agreement that we signed in the. Ayun, no? So, kabahagi lang yan. Salamat sa RTBM, Radio TV Malacanang. Sila po ay talagang nakakapag-record cover ng lahat ng mga galaw ng ating Pangulo, especially sa ganyang napakahalagang mga courtesy call, meeting, ano ha. So, 2+2 ba yan na meeting na gagawin? So, inulit ko, United States Secretary of State Anthony Blinken at saka po si Lloyd Austin po, Defense Secretary ng Estados Unidos ang nandito sa Pilipinas. At napakaganda sinabi, nakarami pa silang dalawa. Sa opening statement nila, nakarami pa sila doon sa mga kababayan nating biktima ng typhoon dito sa Pilipinas. Alam nila ang mga nangyari, kahit typhoon monitor nila yan. Nabulumubog ang Metro Manila at ibang lugar. You know? At kasunod nga yan, meron ho dyan, mahaba yung usapang yan, meron pa ho dyan naging pahayag ang dalawang opisyal ng Amerika na meron silang itutulong na $500 million. Halos nasa 26 billion pesos ang kailang itutulong sa atin. Immediate na kailang i-release para ho sa mga Pilipino. So, kaya ko binabalita ito, positibo ito ng independent policy, foreign policy ni Pangulong Marcos. At yung kasintigas ng bakal na relasyon ng Pilipinas at ng Estados Unidos sa national security, especially sa West Philippine Sea at iba pa. So yung mga humanitarian na galawan, pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng kalamidad at development sa ating bansa, hindi lang security, pati nga ekonomiya, sinabi ni Secretary Blinken, itutuloy-tuloy. Kaya positibo ito na impormasyon. Kayo mga kababayan sa Estados Unidos, marami tayong kababayan sa Amerika, marami rin dyan ay Pilipino-American na botante this coming election. November po may election sa presidential election sa Amerika. So alam nyo kung ano po yung sa tingin ninyo ay mas magiging mas malapit sa Pilipinas. Di ba? Ang medyo pinag-uusapan dyan, Trump at saka Harris. Si Vice President Kamala Harris, incumbent Vice President na isa ho sa mga pwedeng maging kalaban at tumakbo pagiging Pangulo nga dyan sa Amerika. Ayan po ay may lahing Asyano. Kung di ako nagkakamali, matagal yan dito sa ASEAN bago napunta ng US at naging senador ng California. So sa California area, maraming Pilipino dyan. Nabutante, Filipino-American. So good luck sa mga Filipino-American na magpaparticipate dun sa ating election. Nabanggit na nga ng Pangulo na medyo mainit na rin ang politika sa Pilipinas, pero itong dalawang matataas na opisyal ng Estados Unidos ay nagpunta rito at nag-courtesy call sa ating Pangulo. Ilang beses na ho nilang ginagawa yan. Pabalik-balik na po yung mga opisyalis na yan. Kahit si Vice President Harris, nagpunta na rito yan, nagpunta pa nga ng Palawan. Nagtumingin pa yan, nakita niya ang buhay ng mga mangingisda sa Palawan at sa West Philippine Sea. So, ganun pong kalalim yung relasyon nga po ng Pilipinas sa Estados Unidos. So, siyempre, yung iba dyan, tumataas ang kilay, medyo salubong ang kilay, ayaw nilang maniwala, pero tayo walang magagawa. Marami nakikipagkaibigan sa Amerika, pero hindi nila tinatanggap. Pero tayo pa ang pinupuntahan. Akala nyo nagbibiro. Marami mga bansa sa mundo gusto malapit sa Amerika. Gusto maging malalim na relasyon. Pero tayo, nagpupunta ron, pero sila yung madalas magpunta rito. Tayo ang kailangan ng Estados Unidos. At tayo naman yung nakikitumatanggap sa kanila, tinatanggap. So, magandang relasyon. Kasintigas nga ng bakal, pinangangatawan nila. Nagpapatunay lang ho yung madalas na pagpunta nila rito ng napakamatataas, hindi lang Vice President, kung hindi nga itong dalawang ito na hindi hubirong opisyalis. Pentagon, Washington DC, pinanggalingan. Grabe, ano ha? Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Paki-like lang po ng ating mga video.